Finally, Devil Fruit ni Loki ni-reveal na. Bali nagumpisa nga itong chapter 1174 kung saan din natapos ang last chapter, which is itong pagbagsak ng Nightmare Monster sa barko na paglalagyan sana ng mga batang giants. Ngayon nga ipinakitang kinabahan si Summers sa katangahan niya. En-emphasize nga itong pagkakaroon ng butas sa sea clouds na dulot ng pagbagsak ng Nightmare Monster. Narealize nga bigla ni Summers na malamang daw mauhulog na diretso pababa itong mga batang giants na kikidnapin nila sana. Kaya naman nag-pitch nga itong si Summers kay Ganku na pigilan daw sa paglalakad itong mga batang giants. Pero later on nga napagtanto rin ni Summers na wala na siyang magagawa pa since kontrolado nga ni Imu itong katawan ni Ganku. Hanggang sa napansin na nga ni Summers itong mga magulang ng mga batang giants na pilit pinipigilan itong mga anak nilang mahulog. Isinigaw nga ni Summers na wala rin daw magagawa ang mga ito para isalba itong mga bata dahil kung meron man daw na paraan kanina niya pa sana ito ginawa. At imbis nga na makinig patuloy na gumagawa pa rin ng paraan itong grupo nila Ripley. Hanggang sa naisip nga bigla ni Summers yung idea na posibleng mamamatay itong mga batang giants kasama na yung mga magulang nila once na mahulog ang mga ito. Nabaliw nga si Summers sa ideyang to na para bang nai-imagine niya na napaka-exciting at thrilling ng mga mangyayari. Ginaslight nga rin niya yung sarili niya na hindi naman daw niya kasalanan kung mahulog itong mga batang giants since si Ganku nga daw ang kumukontrol sa mga ito gamit ang arrow niya. At since nasa loob daw ni Ganku si Imu, kasalanan na daw nila ito. Dagdag pa nga ni Summers na pwede naman daw silang kumidnap ng ibang batang giants later on. At dito in-announce na nga ni Summers sa buong Elbaf ang mangyayari. Dahil nga daw sa hindi inaasahang pangyayari hindi na daw nila escort pa itong mga batang giants na currently bihag nila. Mamamatay na nga daw ang mga ito ngayon na. Habang nagsasalita nga itong si Summers nakita nating palapit na ng palapit itong mga batang giants sa dulo ng arrow. Narealize na nga nila sa mga oras na to na posibleng mahulog sila direkta pababa sa underworld. Ipinakita nga rin si Oimo na pilit pinipigilan itong apo niya sa paglalakad. Pero dahil nga sa mga tinik na nakapalibot sa mga batang to, nabitawan rin ni Oimo itong apo niya. Humingi nga siya ng tawad. At dito napagtanto na nga ng grupo nila Ripley na wala na silang magagawa pa. Mukhang mamamatay na daw talaga itong mga batang giants. Nung marinig nga ito ni Summers walang puso nga siyang humahalakhak sa tawa. Sa sumunod na panel naman nabanggit nga ng isang bata na posibleng punishment daw nila itong posibleng pagkamatay nila dahil sa mga mali nilang ginagawa, which is nag-agree nga itong apo ni Harul. Sana nga daw nag-behave sila noon pa. At dito dahan-dahan na ngang nagsisink in sa kanila yung posibleng pagkamatay nila. Kaya naman nagpanik na nga itong mga bata at hysterically silang nagsisigaw na humihingi ng tulong. Nung makita nga ito ni Summers napapangiti siya sa saya. Sa sumunod na panel naman dito na nga nagkaroon ng flashback itong mga bata sa kalokohang pinaggagawa nila noon. Si Colon nga may memory sa nanay niyang si Ripley. Itong apo nila Harul pati na yung iba pang mga batang giants may kanya-kanya ring memorya patungkol sa mga pinaggagawa nilang mga maling bagay. Habang nangyayari nga ito ipinakitang umiiyak sila. Yung iyak nga nila punong-puno ng pagsisisi. Hanggang sa nakarating na nga sila sa dulo. Ipinakita nga itong si Ripley na niyakap niya itong si Colon. Kahit nga may mga tinik ito wala ngang pake si Ripley dahil ayaw nga niyang mamatay ng mag-isa itong anak niya. Kung mamamatay lang rin daw si Colon mabuti nang kasama na daw siya. Bali hindi nga lang si Ripley ang gumawa nito dahil pati nga itong iba pang pamilya ng mga batang giants sumunod sa example na to ni Ripley. Niyakap din nila itong mga batang giants habang pahulog
pababa sa underworld. Itong ilan nga sa mga batang inaakala nating walang kasamang pamilya dahan-dahang nag-appear. Si Ronja nga na bida sa chapter 1148 ipinakitang nag-appear itong tatay niya. Next is si Bent, yung batang takot sa nanay niya kaya nagkaroon ng nightmare monster na kamuka ni Big Mom. It turns out na nandito rin pala yung nanay niya at sumunod para iligtas siya. Si Johanna naman itong si Teacher Ange nga yung yumakap sa kanya. At syempre pwede ba namang mawala itong si Born? Dahil nga sa present itong si Rode at ni-reveal niyang kapatid niya itong si Born. Dali-dali nga itong tumakbo para yakapin itong little brother niya. So lahat nga ng scene na to very emotional. Lahat ng mga bata thankful sa suporta ng mga mahal nila sa buhay. Anyway, kung yung scene nga ng mga bata na to nakakaiyak at emosyonal, kabaliktaran naman neto yung reaksyon ni Summers. Dahil tuwang-tuwa nga siya sa mga nakikita niya na para bang psychotic killer yung datingan niya. Medyo idiot nga daw yung pamilya ng mga batang giants dahil kaya daw mamatay ng mga ito para lang sa mga bata. Matatawag nga daw niyang pointless death yung ginawa nila. Bali kung inaakala nga ni Summers na nagtagumpay na siya at napatay niya na itong mga batang giant same as sa pamilya ng mga ito, mukhang nagkakamali nga siya. Dahil later on nga ni-reveal na nakaligtas pala ang mga ito. Yes guys, nagtataka nga itong mag-ina na sila Ripley at Colon kung bakit hindi sila namatay. Base nga sa lokasyon nila nandito sila sa isang misteryosong itim na lugar. Hanggang sa nagsalita na nga itong si Luffy at sinabi niyang nakatayo daw itong grupo nila Ripley sa mismong tiyan niya. Nireveal nga rin sa sumunod na panel itong misteryosong mata at sinabihan si Luffy na once na makarating na daw sila sa tuktok kailangan na daw na itong umalis sa likuran niya dahil makakasagabal nga daw ito sa kanya once na lumaban na siya. Nabanggit nga rin ni Luffy na good thing daw at napadaan sila dahil saktong nailigtas nga daw nila itong sila Colon. Hindi nga daw ito ang intensyon niya netong may misteryosong mata. Isa nga daw siyang destroyer at hindi savior. Sa sumunod na panel naman dahan-dahan na ngang bumabagsak ang Yebe at ipinagtataka nga ito ni Summers. Bukod nga sa Yebe nakita rin nating umuuga ang buong Elbaf. Kasabay neto may manakanakang pagkidlat din. Nung maramdaman nga ito ni Harul medyo may idea na siya sa kung sino ang may kagagawan netong Yebe at kidlat. At yes, ni-reveal nga sa huling panel ng chapter na to na yung ipinapakita palang mata kanina mismong si Loki. Ni-reveal nga itong devil fruit niya, isang kulay itim na western dragon. Kasama nga niya si Luffy sa panel na to na naka Sun God Nika form. It turns out na itong sila Luffy at Loki pala ang nagligtas sa grupo nila Ripley na nahulog kanina. At dyan na nga nagtatapos itong chapter 1174. Bali sa susunod na video nga as usual, tatalakayin natin yung mga pangyayari sa chapter na to. At since emotional roller coaster nga yung naganap sa chapter na to, talaga nga namang kaabang-abang yung analysis video natin. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!